show DJ na matagumpay na naka-crossover sa telebisyon nang lumabas siya sa Eat Bulaga bilang si Shivaker. Siya si Samir Y. Gogna, DJ, TV host at comedian. Isang Indian na pusong Pinoy. Ito ang tunay na buhay ni Sam YG. Sa kanyang exotic look at makabagbag damdaming mga payo bilang love guru sa noontime show na Eat Bulaga, nakilala ang makulit at mapagbirong Indian na si Shivaker. Hello ladies and gentlemen, my name is Shivaker and I would like to welcome you to the Temple of Love. Kilalanin natin ang nasa likod ng karakter ni Shivaker, ang disc jockey at TV host na si Sam YG. Ipinanganak at lumaki sa Pilipinas si Samir Gogna o mas nakilala bilang Sam YG. Tubong India ang buo niyang angkan. Ikalawa siya sa 3 magkakapatid. Sina Sam ang ika-4 na henerasyon ng kanilang pamilya na nanirahan dito sa Pilipinas mula pa noong 1930s. Yung bata si Sam, makulit. Lagi kami naghaharutan. He grew older. Medyo naging quiet type. Kasi pag nandito sa bahay, hindi mo naman makikita nagsasalita yun. Sa Ateneo de Manila University, nag-aaral ng elementarya at high school si Sam. Dito na rin siya kumuha ng kursong legal management noong 1998. Okay mga kapuso, eto na. Nandito tayo sa aking school kung saan mga 16 years ako nag-aral ng mabuti. Dito ako madalas tumambay, ang tawag dito SEC or Science Education Complex. Dito talaga yung mga matatalino tumatambay, no? Yung mga hindi mahilig sa mga girls, mga pakialaman namin mag-aral. Ito medyo memorable tong classroom na to. Kasi ito yung unang classroom na nag-law class ako. Yung first law class ko was here sa CTC. Laging late, laging inaantok. Nagulat lang ako dahil kilala ko si Sam, di ba, as Samir Gogna. Diba? Now, of course, nung nagsisimula siya sa show business, hindi nang ginagamit yung name. Tapos, nung nagsisimula siyang lumabas-labas sa TV, doon ko lang nakita na, teka, si Samir to. Diba? So, ang reaction ko is, yes, doon dapat pupunta yan. At kahit purong Indian si Sam, Filipino raw ang halos lahat ng kanyang mga naging kaibigan. If dyan, bisi-bisihan. Pero ito, nagki-candy crush ka lang naman. At Temple Run. Before, we used to tease him about his being Indian. Not being a racist or anything, but I guess yun yung parang it always cracks up everyone. And the funny thing is, hindi kasi tikon si Sam. Kaya naman nang patuloyin niya ako sa kanyang tahanan, isang makulit at masayahing Sam na ang umarap sa akin. Pagdating ni tita, hi! Oh! Hi! Kaya importante ang throat yan. Hi, Sam! Ba't napakalaman mo ng mga unan? Miss Rhea, hello! Ako ba yung girl na hinihintay nyo? Siyempre, dinami ako, alam mo. How are you? Yung mga throat pillow na yan, talagang pinili ko yan para sa'yo. Pero sa likod ng kakulitan at pagpapatawa niya, isang malalim na Sam ang aking nakita. Ayon pa kay Sam, di raw agad naging maganda ang pagtanggap sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya noon. Ako yung pinaka-asartalo sa lahat. Yes. Just because I'm Indian. Kasi nandun yung notion na, 5'6", mabaho. Lahat ng classmates mo, pag titripan ka, parang, okay, ayaw namin basketball kasi mabaho ka. Di ba yung basketball kasama namin, mga ganun. As in, solid discrimination. As in, talagang heart-crushing. Ganun man ang naranasan, masaya daw si Sam at sa Pilipinas niya napiling manirahan. The Philippine culture is something else. So parang in-embrace na rin ako ng mga kabarkada ko, ng friends ko, and I guess the culture itself. And I have fallen in love with the Philippines. Madalas mangkutsain dahil sa kanyang pinagmulang lahi. Patuloy pa rin nanirahan sa Pinas sina Sam. At sa di inaasahang pagkakataon, ang bagay na minsang nakasakit sa kanya noon, ang siya palang magiging dahilan para siya'y makilala ng maraming Pinoy. I started radio in 3rd year college. Parang junior jock, mga apprentice, mga student DJs, ganyan. Sa Magic 89.9. Kasi enjoy, ganyan, to hone your speaking skills. So from there, I got offered a job at another radio station. Naghanap kami ng isa pang partner
mas kuwela, mas bata, mas pogi. So, napili namin si Sam. 30 minutes past 6 o'clock in the evening on a Healthy Gang Thursday. The boys are out tonight. My name is Sam YG. Pumatok sa listeners ang kakulitan at pagiging naughty ni Sam sa radyo. Dito rin na-introduce ni Sam ang karakter niyang si Shivaker na nagbibigay ng love advice sa mga callers na broken-hearted. Lahat naman kami supportive sa kanya eh. Kung yun ang ina-enjoy niyang gawin, wala naman problema sa amin. We're very happy na he's successful in what he does. Sa gitna nito, nagpatuloy sa pag-aaral si Sam at nakatapos noong 2008. Pero mukhang hindi lang pang radyo ang karisma ni Sam. DJ Tony and Shivaker. Ang kanyang big break, dumating daw nang sumali siya bilang contestant sa DJ edition ng Pinoy Henyo sa Itbulaga. This is very confusing game. Yeah, no, you're very confusing game. Dito unang nasilayan ng mga manonood, si Shivaker. Alright, Shivaker, based ba to sa isang totoong tao, yung Shivaker, or just created it? It's a created image. Shiva is an Indian god. Alright, Shiva, God of... Overall. Okay. Tapos yung Kerr, ginawa ko na lang yan para wala lang. Lagyan ko ng spice. Si Sam, very happy person yan. Jolly, makwento. Pare, ano ko na rin medyo chismosa ng konti. Get ready to be mystified kasama ang exotic love guru, si Guru Shivaker! Dahil sa kasikatan ni Shivaker, isinama na rin siya sa programang Cool Center ng GMA7 noong 2010. Patay ka ba? Hindi, kala ko, ako ang tunay na Bombay! Hindi! Ano sa tingin mo yung naging edge mo? Bakit nagustuhan ka ng tao? Ito na yung Bombay guy na, kasi naka-costume ako nun na nagpa-5'6", naka-turban, na, alam mo yun, mukhang classic naman, nagbebenta ng payong or whatever you wanna call it. So yun na yun. It's the Indian guy that every Pinoy could relate to. Sa aming pagbabalik, Malaki na yung impact ng, alam mong broken family, tapos paano yung magiging setup, di ba? Living in different places. Si Girl Lou, biglang nilagay yung head niya sa shoulder mo. Tapos ikaw, kahit na hindi na komportable, nagpapakastil ka dyan. walang dudang proud si Sam sa kanyang pinagmulan. Pinagtatanong nila kung marunong ka pa raw ng Indian language. Well, I think ang pinaka-importante malaman sa Indian language, kung magkakaroon tayo ng Indian 101, is, number one, namaste. Okay. Okay, put your hands together. Kasi parang ito yung sinasabi, may the Lord be with you. That's why may bao yan. Oh, okay. Ang G naman, yan yung parang po sa India. Okay. So, Rhea G. Ganyan. You can say G to everybody, like Samir G. Samay G. Samay G. Yan, diba? Yun nga lang, ang kanyang pangalan ay kinailangan daw niyang palitan nung pumasok siya sa radyo. When I got into radio, ako yung pinakabata doon. So, ang tawag saan, Sam the young guy, kasi ako the youngest. So, naging Sam YG kasi ang haba eh. O yan, up next, we have Sam YG, ganyan, taking from this time to this time. Tapos nag-stick na, yung Sam YG. Pero dahil sa kanyang trabaho, kinailangan daw i-give up ni Sam ang pagiging Indian citizen at mag-apply ng Filipino citizenship. Actually, matagal na ako nag-apply for Filipino citizenship. In 2010, I finally got it. So, sa India, bawal yung dual citizen. So, kailangan ko i-renounce yung, i-withdraw mo yung citizenship mo sa Indian kasi you're now a Filipino citizen. Sa bahay na ito ni na Sam sa Ortigas, kasama niyang naninirahan ang kanyang ina at dalawang kapatid. Nasa India ngayon ang kanyang mommy at bunsong kapatid na si Anjani. Siyempre, Indian ang tema ng bahay at puno ng mga bagay na galing mismo sa kanilang bansa. Actually, yung concept ng house, parang siyang mini-museum. Alright. So everybody would ask kasi na parang, oh, di ba you're from India, ganyan-ganyan. So ito, parang a little taste of India. Pwede bilhin, gano'n? Yeah, and totoo yun. Everything you see can be bought. Everything's for Ito, sale. oh, pero mom's collection to. Ito, hand-carved from ivory. Oh, wow. So, ito, walang presyo. So, malamang mahal siguro to. Isa sa mga highlight ng bahay na ito, ang Kama Sutra Shrine na imported pa raw mula sa India. Kama Sutra is actually, people think it's about sex. Yes, Kama Sutra is a lifestyle. Okay. It's a lifestyle where you engage your senses. That means you're very aware of your senses. I have the books, I can show you.
Sa ilang oras na kaming magkasama, tila hindi na uubos ang kakulitan nitong si Sam. Pero sa kabila ng kanyang pagiging masayahin, inamin ni Sam na marami din siyang naranasang mabigat na pagsubok. Isa na rito ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang noong siya'y nasa kolehiyo pa. I'm sure for my mom, medyo malaki yung impact nun. Pero sa amin din, the kids, malaki na yung impact ng, alam mong, broken family, tapos paano yung magiging setup, di ba? Living in different places. I guess I chose to use it as a pillar of strength. Nasa Pilipinas pa rin daw ang kanyang daddy at nagtatrabaho bilang isang lawyer. Bukod dito, matamlay raw ngayon ang kanyang love life. My last official relationship was right about 5.5 years ago. Wow, bakit ganon katagal? I think I'm done with the part na, okay, yung mag-girlfriend ka lang for the sake of having a girlfriend. Yeah. Parang for me, kung mag-I love you ako, Long term na gusto mo? oo, mag-I love you-an tayo, yung solid na. At ang minsang na-link kay Sam na si Diana Meneses ay kaibigan lang daw talaga niya. We're super good friends. Yeah. I mean, I think she's happily engaged, I think, right now. Okay. But yeah, we're still in touch. Yeah. We're good friends. Kaya para daw mapansin na siya ng mga girlies, pinapanatili ni Sam na fit at sexy ang kanyang katawan sa pamamagitan ng regular workout. 2, 3, all the way up, 4, 5. Tagaktakman ang pawis, kailangan raw ni Sam na magtiyaga at magtiis. Tutal puhunan rin naman sa trabaho ang magandang katawan, lalo ngayong lumalabas na siya sa telebisyon. You can see, habang 5 minutes, may improvement na. May gun show. Habang 5 minutes, may gun show. Tuwing gabi naman, busy si Sam sa kanyang first love, ang pagiging radio DJ. We're about to start the radio show. Daily flight from Manila to As you can see, nag-revenue rainbow. 2013. Book your tickets now. Okay, Log on to nag-pound. www. Mahigit 9 na taon ng bahagi si Sam ng trio DJs ng programang Boys Night Out. Kasama niya rito sina DJ Tony at DJ Slick Rick. When we're here, off air, just thinks, quiet. Sobrang quiet niya. Pero pag on ng mic, ayun, kalokohan na. Dito, nagbibigay ng love advice sina Sam. Kahit pa nga daw siya mismo, ay zero ang love life. Sobrang nakakatawa siya. Sinpalabiro. Pag nakikinig ako sa kanya, lagi ako natatawa. Parang magaling siyang DJ. Iba man ang bansang pinagmula ng kanyang pamilya, hindi naman matatawaran ang pagpapahalaga ni Sam sa bayang kinalakhan at kumalinga sa kanya. Natutuhan daw niya na kahit anong lahi ka pa, ang mahalaga ay magsikap sa buhay, saan mang larangan o lugar ka mapadpad. Anong aral ng buhay ni Sam YG? In everything you do, like every day you wake up, you're given a chance to be the best version of yourself. Now it's really up to you what you want to do about it. Diba? You have the chance to prove that you're the best. Sa pang-araw-araw na pagdedesisyon, dapat tama. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal. Dito lang, sa Tunay na Buhay.